Hello mga aking collective. So, dahil nga 100 na tayo sa TikTok, yung pinangako ko na long reading at ay nandito na. Ipopost ko to sa YouTube, pero tong intro na to, ipopost ko din sa TikTok. Okay? So, aking mga collective, mamimili lang kayo dito sa Amethyst o sa Black Agate kung ano ang gusto nyo, okay? Tapos ilalagay ko sa description kung anong oras mag-i-start yan dito sa Amethyst saka sa Black Agate. Ngayon, ang topic natin is ano na nangyayari sa person mo as of now, okay? Actually, nagkamali ako ng lagay ng tawag dito ng video nasa TikTok. So, kaya umulit ako. Pero hindi ako madidisappoint at mapapagod magbigay sa inyo kasi alam ko may reason yon. Kaya, simulan na natin muna sa Amethyst, okay? Ang sisimula to sa 111. So, maaaring nakikita mo ang sign ng 111, okay? Tingnan muna natin ang sitwasyon mo at ng person mo para malaman mo kung para sa'yo ang reading na to. Tarot Angels, please help me. Ano po ang sitwasyon ng aking collective saka ng kanyang person? Thank you po talaga sa nag-follow sa akin at sana i-follow nyo rin po ako sa YouTube dahil mas doon po mahaba ang video na hindi tayo nagmamadali. Baka at least umabot po tayo ng 30 minutes. At magkaroon na lagi ng pick a card. Ang tagal ng na mukhang stagnation kayo ng person mo. Nakatap kasi ako sa energy niyong dalawa at maaaring okay. Pero tingin ko pag naglabas kayo ng ng tawag dito ng loob, dire-diretso din. Okay. Overall energy, wala talaga kayong usap or limited lang. So, kung hindi ganon, hindi para sa'yo ang reading na to, okay? So, nababalot kayo sa emotional pareho. Pero, tingin ko, ang paghihiwalay nyo or hindi nyo pag-uusap, limitadong pag-uusap, ay dahilan nyo para sa spiritual awakening nyo, okay? Dahil, ang isa sa inyo ay runner o ina-avoid etong nararamdaman nila or etong sitwasyon ninyo. Kaya kailangan mag-post para malaman kung ano talaga yung gustong mangyari or clarity nila sa buhay nila, okay? So, tingnan naman natin ang nangyayari ngayon sa person mo. Okay, thank you so much. Tarot Angels, give me another card. Wow. Big changes ang nangyayari sa person mo. Okay. Okay. Ang person mo ngayon, as of now, is move away sa sitwasyon na hindi na nagsaserve sa kanya. At ito ay maaari yung mga dating kinagawian niya na traditional beliefs, okay? Kung naka-commitment siya, siguradong alam mo to, okay? Hindi na to yung tawag dito yung bago sa'yo. Isa rin yun na nilalayo niya. Commitment sa trabaho, sa pamilya, or sa relasyon na gano'n. Ang focus niya ngayon is victory. Lahat ng obstacle ay kaya niyang gawin. Parang halimbawa, kung may gusto siyang maabot, aabutin niya, kakayanin niya. Ito yung gusto niya, pero may disiplina pa rin. Hindi yung parang pinilit lang. So, maaaring matagal hindi ko alam kung ano to ha. Maaaring matagal niyang makuha, pero at least alam niya sa tamang paraan.
Pero, i-clarify natin yan, yung ano. Tarot English, please clarify this. 7 of Swords. Okay. Okay. So, ang next move niya is nag-i-spy pa rin siya sa isang feminine, ha. Maaring energy lang to kung lalaki yung person mo. Sa Queen of Wands niya. Ay, kumbaga yung tao nagbibigay sa kanya ng competence, determination, yan. Ng willpower. Okay. Talagang handa siyang, 2 beses lumabas ang Chariot, talagang handa siyang harapin ang lahat ng obstacle. At para to doon sa taong grabe ang apoy ng pagmamahal niya dito. Maaring ito din ang gusto niyang magkaroon ng pamilya. Sagittarius might be resonate, Leo and Aries. Dahil nagustuhan niya itong babaeng to dahil sa sobrang confident, ha. Tapos naka-stay focus. At kahit ito yung babaeng nasaktan niya, feminine energy na nasaktan niya, na parang nagkaroon siya ng, tawag dito, nag-cheat siya, nagkaroon siya ng, nagsinungaling siya, hanggang ngayon ay ini-spy niya pa rin or nagkukunwari siyang kaibigan nito, maaring account na fake, para lang magkaroon siya ng strategy papunta dun sa taong mahal niya. Kahit na hindi sila nag-uusap ng taong to, nakikita niya sobrang optimistic ng taong to, ha. Maaring ikaw din to. At napaka-friendly. Sobrang kumbaga kahit nasaktan tong taong to, nakikita niya na sobrang bait pa rin. Tapos, laging dinidiscover yung sarili niya. At dahil doon, nagkakaroon siya ng willpower at confidence para i-pursue tong taong to. Na parang tingin niya kung ano man mangyari, parang kasi noon natatakot siya na hindi niya makontrol kung ano ba talaga nararamdaman, may nararamdaman ba sa akin to o wala. Ngayon, kinokontrol niya na is yung sarili niya, yung nararamdaman niya. I mean, halimbawa kung isa kang, sabihin na natin na yung mga bagay na, halimbawa yung uod gusto maging butterfly, hindi naman niya alam kung anong kulay ang magiging sila, di ba? Ang importante makalipad sila. So, yun din yung willpower niya. Dahil pinapalo niya yung plan ng may confidence siya. Okay? Maaaring may sasakyan tong person mo, ha? Cancer, water sign, might be resonate. Maaaring ito din yung, nagsinungaling siya or may lihim doon sa Queen of Wands niya. Sabi ko nga, ang gender ay i-aside natin dahil lahat naman tayo ay may meron tayong feminine and masculine na energy. Okay? So, alam mo na kung ikaw yun o hindi. Tingnan naman natin ang payo sa'yo ng
guides mo. Okay. Ang sabi ng guides mo, kung halimbawa magkaroon ng invitation na may dumaan na invitation sa buhay mo, please accept it. Okay? Parang doon magkakaroon ng revert eh. Kung ano man yung gusto mo. At unique ka, so kailangan gawin mo sa in your own way ha, hindi yung way ng iba. Focus ka sa sarili mo, tingnan mo lahat yung mga naitanim mo sa buhay mo, huwag kang tumingin sa mga bagay na wala na or mga bagay na natuyot na. Kung ano yung mga nag-bloom, doon ka lang mag-focus, okay? Surrender sa mystery. Hindi lahat ng bagay ay kailangan mong malaman. Ang importante, magkaroon ka ng pagmamahal sa sarili mo, okay? Tingnan naman natin ang mangyayari sa inyo ng person mo at sa'yo sa future. Sagittarius might be resonate. And Virgo. Sige na. Sasabihin ko, ikaw yata talaga yung babae or lalaki na yung feminine na energy na nandoon sa yung person. Dahil magkakaroon kayo ng happiness overall. And yun. Okay? Tingnan nyo sa place chart nyo ang Virgo and Sagittarius. Tingnan naman natin ang gusto sabihin sa'yo ng person mo. Kaya masaya lang ako para sa'yo. Okay. Give me another 2 cards, please. Okay. So, maaaring hindi na kayo or hindi naging kayo or nagsisimula pa lang maging kayo dahil lang sabi niya dito, overall energies, I wish you were mine. Kailangan mo maging pasensyosa. Kasi may nilalaban pa siya mga obstacle na hindi niya pa kayang ipanalo. Sabi din niya, I wish you were next to me. Okay? So, yun na nga, collective. Sana nakatulong to sa'yo at nakita mo kung ano nangyayari sa person mo. Nakapag-spy-spy, stalk tayo. And thank you so much. And please subscribe sa akin and bye! Sa susunod is, yung susunod na stone is 14, 12. Okay. So, tingnan naman natin ang sitwasyon ng stone na black agate for you. Tarot Angels, please. Ano ang sitwasyon ng aking collective sa kanyang person para malaman natin kung para sa kanyang reading na to. Switch it, flip it, kung ano man, you can do that. Basta wag lang natin ipipilit yung sitwasyon na hindi naman pala talaga para sa atin. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Kasi hindi lahat ang reading is positive. Yung iba, syempre, ayoko yung nagsisinungaling. Pero ayoko din magbigay ng
yung parang galit sa mundo. I mean, maraming reason para magalit sa mundo, collective. Pero para sa akin, kahit na sabihin na diluloko or kung ano man, paano ba nagagawa yung mga animation kung hindi tayo dilulo? Kung naaalala nyo, naglalaro tayo, kung hindi natin iniisip na totoo yung paano yun nangyayari, paano natin nararamdaman. So, yun yung, ewan ko ba't kailangan ko to sabihin, maaari may pinagdadaanan ka, hindi ko pa nakikita tong cards. Pero kahit anong mangyari, huwag mo aalisin kung paano ka naging masaya. Naiiyak ako. Kung may pinagdadaanan ka, collective. Hugs sa'yo, ha? Okay. Overall energy ninyong dalawa is hope and prayer and yearning. Okay. Nung past, parang gusto na sana ninyong magkaroon ng mag-gamble, mag-take care sa isa't isa, pero nagkaroon ng trigger. Pero tingin ko magkakaroon din kayo ng agreement or compromise or nagkaroon na kayo, okay? So, kung hindi to sitwasyon mo, huwag may pilit. So, yeah, collective, keep praying. So, tingnan naman natin ang dito, ang nangyayari sa person mo, collective, okay? Kung ano man yung pinagdadaanan mo, keep biging dilulu. Alam ko masakit pakinggan, pero lahat ng tao dilulu. Harry Potter yung gumawa, sumulat nun. Paano naging success yun kung hindi siya dilulu? Pero it's a matter of time kung paano mo gagawing katotohanan ng isang bagay na pinagkakadiluluhan mo. Tandaan mo kahit ang mga ML players, dilulu din sila. Paano gumawa ng character at kung ano yung skin ng kanilang character. Tama ba? Please, stop hearing other people na nababaliw ka na or something like that. Wala sila sa posisyon para magsalita nun dahil hindi nila nararamdaman ang magic na nararamdaman mo sa sarili mo. Okay. Overall energy ngayon ng person mo is hinihil niya yung inner child niya. Okay? So, tinitingnan niya yung mga nagpapasaya sa kanya. Wow. Nagpapasaya sa kanya nung kabataan niya. Okay? So, nagkakaroon siya ng dreams. At habang iniisip niya yung mga nangyayari, ang mga nagpapasaya sa kanya ng bata niya, nagkakaroon din siya ng intuition o messages kung bakit nangyayari itong mga to. Okay? Kung bakit, kung ano man ang nangyayari sa ngayon or nangyari noon. Yun ang tingin ko. Although sensitive pa rin siya. At tingin ko may ina-admire siyang isang tao. So, kung ang dati, lumabas din tong chart sa sa unang reading. So, baka gusto mo tingnan. Kung dati, ready na siya na lampasan niya yung mga obstacle na nangyari sa kanya at nagkaroon na siya ng success. Ngayon ay ready na siya magkaroon ng new beginning in love. Okay? New beginning of love. Ay, hindi ko lang alam kung kanino to. Kasi, syempre, nagtatap tayo kung ano ang feeling ngayon ng person mo. Okay? Sobrang beginning of love. Nagkakaroon siya ng balance para magkaroon ng give and take. Sa gusto niya magkaroon ng union. Same lang din to sa kabila. So, maaring ka din doon. May makuha kang mensahe para sa'yo. Maaring mag-propose siya. Depende kung anong estado na kayo ngayon. At tingin niya soulmate niya tong tao na to. Okay, thank you so much, Tarot Angels. Ayan. Tingnan naman natin ang mangyayari sa inyong dalawa ng person mo.
Actually, sa kabila, binaliktad ko ito eh. Nauna yung payo. Okay. Cancer might be resonate. So, punong-puno ng pagmamahal at emosyon. Maaaring may iyakan, pero at the same time, ito ay luha ng pagmamahal. Kaya wag na wag kang susuko. Okay? Dahil ito ay woman's wish. Kung sino man ang feminine energy sa inyo, ito ang hinihiling. At hawak nito ang susi. Okay. Ang tingin ko mangyayari sa inyo nga, magkakaroon kayo ng confrontation dalawa, okay? Mag-uusap kayo, hindi confrontation, pag-uusap ang tingin ko. At mukhang kung sino man ang divine feminine sa inyo, may energy na feminine, kasi kahit ang mga boys, meron din po silang divine feminine energy. Yun ang parang gagawin lahat ng masculine energy para ibigay yon, para mabuksan muli ang puso ng divine feminine sa inyo. Ibig sabihin, ang pupuntahan niya na i-union niya, na i-release niya na mahal niya, at gusto magkaroon ng new beginning is with you. Okay? Lucky card, ibig sabihin, kayong dalawa, pag nagsama, I think ang matatawag sa inyo is power couple. Siguro pag magkasama kayo, ang tingin nyo parang ang lahat ang dali. Parang kahit may mga obstacle, ganyan-ganyan, parang, bakit? Parang hirap naman ako dito. Pero at the same time, ang gaan sa pakiramdam. Okay? Thank you so much. So, tingnan naman natin ang payo ng guides mo sa'yo. Thank you so much, Tarot Angels. Ano naman po ang payo ng guides nila sa aking collective? Diba mas okay na yung hindi nagmamadali? Saka dito, hindi ito yung kung anong lumabas. Parang dito kung ano yung topic na gusto ninyo. Pwede kayong mag-request din, okay? Oo, resonated ka nga dun sa unang ano tawag dito, unang reading. Magkakaroon ng initiation, at after ng initiation, magkakaroon ng revert. The return. So, may babalik sa buhay mo. At ikaw ang makakapag-decide kung anong gusto mo. Okay? So, yung mga tao na parang sasabihin, ayoko na bumalik ex ko, ba't nanood ka pa? Iba naman kasi iniisip ko, ito yung nasa energy mo. Ibig sabihin, meron ka pa rin dito. Hindi ka pa rin nakakatay dito. Nararamdaman mo pa rin to be. Pag naka-align na kayo, magkakaroon kayo ng coming together, okay? Magkakaroon kayo ng story. You decide, parang ang feeling ko doon, collective, huwag ka mag-isip ng kahit anong negative. Okay? Kasi lahat ng bagay, lalo na hindi nabibili ng pera, ay sa'yo na. Hawak mo na ang pangarap na yun. Huwag mong i-self-sabotage yung sarili mo dahil napagdaanan ko na yan at hanggang ngayon pinagdadaanan ko, pero ang pakiramdam na parang hindi yun ang nararamdaman ko pero iba ang nakikita ng mata mo, mas piliin mo ang nararamdaman mo dahil sa'yo na yun. Bakit? Hindi nagsisinungaling ang intuition. Okay? Kung ano ang pinangako sa'yo, mangyayari yon. Kaya, keep going. Hindi ka broken. Trust the process. Okay lang na maging, yung parang, magsabi ka ng mga nararamdaman mo. Healing is happening. Kung nagre-reflect ka rin at tatanggapin mo yung mga bagay na para sa'yo, huwag mo isabotage. I think kasi, ang tingin mo hindi naman para sa akin to dahil ganito, dahil ganyan. Hindi collective. Ganyan din ako na parang, ay, ba't naman ako magugustuhan? Ay, ba't naman ganyan? Ba't naman ako ipupursue? Collective, ang pagmamahal, wala siyang tama o mali. Unless nag-start sa mali,
tapos hindi na-acknowledge yung mali. Hindi nag-sorry, hindi sinabi yung totoo. Okay? Para sa akin, ang pagmamahal, ito yung bagay na hindi pwede sabihin ng kahit sino man na mali, hindi dapat pwede magsama, hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan. Mga tao lang ang gumawa niyo sa pagmamahal. Kaya tuloy yung mga tao napipilitan magsama kahit wala ng pagmamahal sa kanila para sa mga sasabihin lang ng iba. Huwag mong ibibilita lang sarili mo na hindi para sa'yo to dahil alam ko na para sa'yo ang pagmamahal na to at ikaw lang din ang obstacle kung siya yung gumagawa ng paraan at ready na siya tapos ikaw hindi ka nag-o-open ng door, ikino-close mo dahil iniisip mo mas dapat ganyan, dapat ganyan. Maliban na lang kung meron pa siyang sabit at gusto mo na mag-clean slate muna bago kayo magkaroon ng start, pues tama yon. Pero kung ginagawa lahat ng person mo at wala naman siyang sabit, wala siyang third party or commitment, ganyan, buksan mo ang puso mo dahil para sa'yo to. Huwag mong sabihin na hindi ako sasaya dahil madaming obstacle. Lahat ng bagay maraming obstacle. Akala mo lang sa una mas madali dito, mas madali doon. Hindi, walang ganon. Mahirapan ka solid dahil bakit? Pinilit mo lang. At masasaktan ka lalo. Habang tumatagal, mas masasaktan ka. Hindi ko alam ba't sinasabi ko yun. Kasi ganyan din ako eh. Parang sabi ko, ayoko na siya makausap, masakit. Pero, gusto ko pala. Kasi mahal ko pa rin. At kahit siguro na sabihin natin kung hindi man maging kami, yung pakiramdam ko na nire-reflect ko na ito tong nararamdaman ko, ito to. Hindi ko to itatago. Pero hindi ko rin kailangan pang ipagsigawan at i-prove sa kanya na ganun ako magmahal. Walang galit, walang tanim na galit at nagpapasalamat pa ako na kung ano yung nabago at natutunan ko sa buhay ko dahil sa kanya. Hindi ko kailangan magtanim ng galit sa isang tao na may natutunan ako. Okay? Maliban na lang kung grabe yung nangyari sa akin. At maliban na lang kung kaya niyang gawin ng lahat ng paraan, hindi maibabalik, hindi mapapalitan, kung hindi maipapakita niya kung gaano kalaki ang pagmamahal niya at handa siyang magbago. Baguhin ang ikot ng mundo, maging matapang, maging protector. Para sa akin, okay na ako doon. Okay? Tingnan naman natin ang gusto sabihin ng person mo. Parang kinukumbinsi pa kita, no? Naku, kung alam mo lang, hindi ako nagkukumbinsi pag nakita ko na manloloko yung tao. Dahil ayoko din nagsasama yung mga taong hindi nagmamahalan talaga. Overall energy. Naiyak ako ng person mo. Start na siya mag-run. So, lahat yata ng obstacle na pinagdaanan niya na hindi mo alam, na iba yung sa panim na akala mo di siya nasasaktan, yung pala yung mga bagay na pinag-iisipan niya, ginagawa niya ng paraan para makalapit towards you. Sobrang mahal ka niya. At sayang-saya lang siya. Sobrang grabing pagmamahal. Collective. Naiiyak ako sa'yo. Okay, so, okay, always smile ha. Ayoko nang madadown ka. Pagka naman pangit yung reading, pagsasabihan ko naman kayo. Pero dahil maganda, collective, huwag mong i-down ang sarili mo. Please always smile, okay? Bye!